Gabing-gabi na, ngunit buhay na buhay pa rin ang diwa ng magkakaibigang Venom, Stella at Anna. Nasasapawan nila ang mga kuliglig na kumakata sa labas sa kanilang mga hiyawan at sigawan. Napagpasyahan kasi nilang magkakaibigan na mag-sleep over sa bahay nila Anna dahil matagal-tagal na rin ang huli nilang pagkikita. Busy kasi ang mga ito sa kani-kanilang mga karera sa buhay. Oh, mag-extreme dare tayo! Kung sino ang matapat ng boteng to, siya ang ide-dare ha? Panimula ni Venom. Siya pa talaga ang nakaisip ng ganitong pakulo. Ipinwesto ni Venom ang boteng kanina pa niya hinahawakan. Inilagay niya iyon sa gitna nilang tatlo at saka pinaikot niya ng napakalakas. Lahat silang tatlo ay naghihiyawan sa tuwing matatapat sa kanila ang bote. Hanggang sa napahinto ang boteng kanina pa nila hinihintay na huminto. Napapikit na lang si Venom sa nakita. Malakas na napahalakhak sina Anna at Stella sa nakita, habang si Venom naman ay marahang napamura. Ano ba yan, Nom? Una mong matitikman ang kalokohang naisip mo. Natatawang ani ni Stella. Inirapan lang niya ang kaniyang kaibigan dahil sa inis sa sarili. Ayan, kasi kung ano-ano na lang naiisip mo. Pagbibiro naman ni Anna. Napabusangot na lang si Venom sa sinabi ni Anna. Wala siyang ibang masisisi kung hindi ang sarili. Ang daming ebas? Ano na ang dare nyo? Naiiritang tanong ni Venom. Biglang napaisip ang dalawa niyang kaibigan hanggang sa lumapit si Stella kay Anna at bumulong. Muling napairap si Venom dahil alam niya kasing grabe rin ang kalokohang naiisip ni Stella. Okay, Nom. Eto ang dare namin sa'yo. Mag-apply ka bilang secretary ng CEO sa isang kumpanya. Di ba nag-resign ka sa dati mong trabaho? Natatawang saad ni Anna. Napakunot ng noo si Venom sa narinig galing sa kanyang kaibigan. Apply lang pala eh. Sisiw lang yun sa kanya. Pero, biglang kinabahan si Venom sa sinabi ni Anna. Mukhang malala pa talaga itong naiisip nila. Hindi lang ito simpleng dare. Extreme nga ito. Pero, kami ang mamimili kung saang kumpanya. Dagdag ni Anna na halos maiyak na siya sa kakatawa. Napalunok ng laway at napakurap ng mata si Venom. Halatang halata sa mukha niya ang pinagsamang pagkairita, pagkatakot at pagkainis. Pinagdarasal na lang niya na magandang kumpanya ang mapili ng kanyang dalawang kaibigan. Teka, titignan ko sa internet ah. Sabi naman ni Stella habang kinukuha ang phone. Binuksan iyon ni Stella, saka pinindot ang Google. Doon siya nag-search ng mga hiring na trabaho sa posisyon ng isang sekretarya. Nang may makita, ay biglang lumaki ang mga mata niya. Hindi niya maitago ang kanyang ekspresyon na may halong kalokohan. Pinakita naman niya iyon kay Anna, hanggang sa biglang naghiyawan ang dalawa. Hindi naman mawari ni Venom kung anong nangyayari sa kanyang mga kaibigan, para itong nababaliw na. Eto na! May nakita na kaming kumpanya! Panimula ni Stella. Oh, ano naman? Bagot na tanong ni Venom. Naiinis na rin kasi siya dahil napag-isahan siya ng kanyang mga kaibigan. Garyago Companies! Sabay na sigaw ni Stella at Anna. Biglang napatayo si Venom sa narinig niya. Anak ng tinapa! Sigaw ni Venom pabalik. Bakit dyan pa? Meron namang iba eh. Patingin nga. Akmang kukunin na sana ni Venom ang cellphone kay Stella. Ngunit kinuha iyon ni Anna saka siya binalatan. Yun yung una naming nakita eh. Saad ni Anna at pinakita niya kay Venom na hiring ang Galyago Companies. Napabusangot naman si Venom at paulit-ulit na umirap. Paano pag di ko gagawin yan? Naiiritang tanong ni Venom. Tumingin si Stella sa kisame na parabang naghahanap siya ng sagot sa tanong ni Venom. Bigla namang lumiwanag ang mukha niya na parabang lumiwanag din ang bumbilya sa tapat ng ulo niya. Magbabayad ka sa amin ni Anna ng tigli 5,000. Sagot ni Stella. Mas lalong nag-iba ang pagmumukha ni Venom habang panay tawa lang si Anna sa sinabi ni Stella. Totoong kaibigan ko ba talaga kayo ha? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Venom sa kanyang mga kaibigan. Lumapit naman si Anna para yakapin at damayan si Venom. Ngunit tawa pa rin ito ng tawa.
Ano bang ibig sabihin ng extreme dare mo, Venom Agape? Patutsada ni Stella. Kahit binibiro niya ang kanyang kaibigan ay naaawa pa rin ito. At saka Nom, mag-a-apply ka lang naman eh. Wala naman kaming sinabi na dapat makapasa ka rin sa posisyon. E di mas lalong mahirap yun para sa'yo, di ba? Suhestyon naman ni Ana. Saka kapag makapasa ka man, e di mas maayos, may trabaho ka na ulit. Masayang ani Stella. Kumalas si Venom sa pagkayakap ni Ana at humarap sa kanila. Alam nyo, mas gugustuhin ko pang magtinda ng barbecue sa tapat ng bahay namin kesa makatapak sa kumpanyang yon. Sigaw ni Venom. Parang lalabas na ang mga ugat mula sa leeg niya. Pero sige na nga, alam niyo rin na wala akong trabaho. Tapos gusto niya pa akong hut-hutan. Tigli 5,000 piso pa talaga ha. Dagdag niya habang pinapagalitan na parang bata ang mga kaibigan niya. Lumapit naman si Stella kay Venom at siya naman ang yumakap dito. Alam naming wala kang pera ngayon, Nom. Kaya yun ang sinabi namin. Saad ni Stella saka tumawa ng kaunti. Marahang kinurot ni Venom ang tagiliran ni Stella. Dahilan para magsitakbuhan ang mga ito sa kwarto ni Ana. Si Ana naman ay panay sabi sa kanila na magdahan-dahan kasi gabing-gabi na at baka mapagalitan pa sila ng nanay ni Ana. Kahit na nasa malapit na 30 na sila, ay para itong mga bata kung makaasta sa tuwing magkasama silang tatlo. Hindi na naulit ang ikalawang round ng pagdidare nila dahil nagkukurutan at nagkikilitian na lang silang tatlo. Nakalimutan naman iyon ni Venom, kaya naisip niyang naisahan siya ng mga ito. Matapos ang ilang minuto ay napagpasyahan na nilang magligpit ng pinagkainang mga chicherya at tuluyang natulog na. Malaki rin kasi ang kama ni Ana, kaya nagkasya silang tatlo. Nagising na lang si Venom dahil parang sinusuntok ang kanyang muka sa sinag ng araw. Mas lalo pang sumakit ang katawan niya kasi pumagitna ito kay Stella at Ana. Malikot rin kasi ang dalawa kung matulog. Mabilis itong bumangon sa higaan at dali-daling ginising ang dalawang kaibigan. Nilikot niya ng nilikot ang dalawa hanggang sa nagising ang mga ito. Ano ba yan, Nom? Aga-aga, inaantok pa ako. Reklamo ni Stella at tumanday kay Ana. Oo nga, linggo ngayon na. Pagsang-ayon ni Ana habang nakayakap sa kanyang unan. Kinuha ni Venom ang ginamit na kumot at saka ito niligpit. Maging ang mga bote ng soft drinks na ininom nila kagabi ay tinapon niya sa basurahan. Kumuha ito ng vacuum cleaner at saka ginamit iyon para maglinis ng carpet. Nagreklamo naman ang dalawa dahil sa ingay na nagagawa ng vacuum cleaner, habang si Venom naman ay paray tawa dahil nakaganti ito sa mga kaibigan niya. Gumising na kayo, nilalakaran na kayo ng araw, paalala ni Venom. Para kang si mama kung magsalita. Reklamo ulit ni Stella. Napangisi naman si Venom sa sinabi ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa ay pinatay na ni Venom ang vacuum cleaner at sa kanya ito niligpit. O siya, mauuna na lang ako. Baka pag uwi ko doon madatnan ako ni mama na hindi pa umuuwi. Alam niya namang grabe yun kung kumuda. Paliwanag ni Venom sa kanyang mga kaibigan habang kinukuha ang mga gamit niya. Hindi sumagot ang dalawa at sa halip ay nag-thumbs up lamang ang mga ito at nagpatuloy ulit sa pagtulog. Habang si Venom naman ay mabilis na nakababa, nadatnan pa niya ang ina ni Ana na aligaga sa pagluluto. Nak, Venom, uuwi ka na ba? Mag-almusal ka muna dito. Tanong ni Mercy, nanay ni Ana. Ayos lang po, tita. Sa bahay na lang po ako mag-aalmusal. Baka madatnan pa ako ni mama na wala pa sa bahay eh. Paliwanag ni Venom kay Mercy. Nagpupumilit pa si Mercy ngunit humindi ulit ang dalaga. Kaya naman pinakawalan na lang niya ito. Pinadalhan niya na lang ito ng ulam at saka nagpaalam si Venom sa kanya. Dali-dali siyang nag-aabang ng jeep hanggang sa nakarating siya sa kanila. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate nila. Ngunit nabigla siya nang may nagsalita sa likod niya. Oh, bakit ngayon ka lang? Tanong ni Mara sa kanyang anak habang hawak-hawak ang walis tingting. Pinilit pa kasi ako ni Tita Mercy na mag-almusal eh.
Pero ma, humindi talaga ako kasi baka magalit ka pa. Kaya ito, pinadalhan na lang ako ni tita ng ulam. Sabi ni Venom habang pinapakita sa kanyang ina ang dalang ulam. Inismeran lang siya ng kanyang ina, kaya napangiti si Venom. Alam kasi nitong hindi na ito magsasalita. Sinabihan siya ni Mara na pumasok na sa loob at kumain na ng almusal dahil may iuutos siya sa kanyang anak. Mabilis namang nakapasok si Venom sa kanilang bahay at dumiretso sa kusina para ihanda ang kanyang almusal. Ngunit hindi muna ito kumain at sa halip ay pumunta muna siya sa kwarto ng kanyang nakababatang kapatid, si Baste. Ang baby ko! Gising na! Pangaasar ni Venom sa kanyang kapatid. Nakabaon pa kasi ang mukha ni Baste sa kanyang higaan habang binabalot ang kanyang katawan sa makapal na kumot. May puwersang kinuha ni Venom ang kumot at nagtagumpay naman siyang makuha ito mula kay Baste. Ate Nom, ano ba, inaantok pa ako? Reklamo ni Baste sa kanyang kapatid. Alam mo, ganyan din ang sagot ng ate Stella mo kanina eh. Sagot ni Venom. Hindi na muling nakatulog si Baste dahil kinukusot na nito ang kanyang mga mata. Tumingin ito sa kanyang ate. Nahalatang naiirita dahil ginising siya sa kanyang mahimbing at masarap na tulog. Nilapitan naman ni Venom si Baste sa kainakbayan. May pinadala na ulam si Tita Mercy. May nilagay siyang parte ng lechon kawali doon. Para daw sa'yo. Pangkukumbinsi ni Venom sa kapatid. Hindi na naligpit ni Baste ang kanyang higaan dahil dali-dali itong lumabas sa kanyang kwarto at diretsong pumunta sa hapagkainan. Naiwan si Venom sa loob ng kwarto, kaya naman ay siya na ang nagligpit at nag-ayos ng higaan ng kapatid. Nagtitiklo pa siya ng kumot nang biglang sumigaw si Baste. Ate, bilisan mo! Kumain na tayo! Nagmamadaling saad ni Baste sa kanyang ate. Oo na, eto na po, senyorito! Sigaw pabalik ni Venom habang mabilis na tiniklop ang kumot ni Baste. Dali-daling pumunta si Venom sa kanilang hapag at nadatnan niya ang kanyang kapatid na kanina pa nag-aantay sa kanya. Pero naman itong naglalaway habang tinitignan ang lechong kawali na ibinigay ni Mercy para sa kanya. Dali na, umupo ka na. Tapos na daw kumain si Mama. Nababagot na sabi ni Baste. Mabagal na umupo si Venom dahilan para mairita ang kanyang kapatid. Nagdasal muna ang dalawa bago kumain. Pagkatapos ay mabilis na kinuha ni Baste ang lechong kawali nasa kanyang gilid. Hindi na inaasar ni Venom si Baste dahil baka mapagalitan pa sila ng kanilang ina. Pagkatapos ay himalang nagpresenta si Baste sa kanyang sarili para maghugas ng kanilang pinagkainan. Venom, punta ka nga muna sa mall. May papabili ako sa iyo. Utos ni Mara sa kanyang anak. Maliligo po muna ako. Sagot ni Venom habang daladala ang kanyang tuwalya papuntang banyo. Pumasok na ito saka nagsimulang maligo. Matapos ang ilang minuto ay nakalabas na ito. Pumunta si Venom sa kanyang kwarto para magbihis at mag-ayos. Nang nakalabas siya ay lumapit ito sa kanyang ina para kunin ang listahan ng kanyang bibilhin. May sukli pa yan ha? Sa'yo na yan, sabi ni Mara. The best ka talaga, Mama. Malambing na sambit ni Venom sa ina. Lumabas si Venom sa kanilang bahay. Dala-dala ang listahan at pera na binigay ng kanyang ina. Mabuti't mabilis siyang nakasakay ng jeep hanggang sa makarating ito sa isang mall. Pumasok ito sa loob, ngunit biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Venom nang may makita itong pamilyar sa kanya. Isang malaking poster ni Caspian, ang CEO ng Galiago Companies at ang kanyang nobyo noon. Nilapitan niya ito at bahagyang tinignan ang lalaki. Kunot noon niya itong tinitigan na para bang pinapatay na niya ito sa kanyang isipan. Siya ka naman. Saway niya sa ex niya. Tinignan niya ulit ang lalaki na para bang ine-examine niya ang kabuuan ng binata. At saka, mas lalo siyang pumuti. Para siyang pampira, kulang sa dugo. Mukhang napalakas ata niya ang kanyang boses dahil may dalawang babaeng nakatingin sa kanya ng masama. Tinignan siya nito na para bang may malaki siyang kasalanang nagawa.
Anong tinitingin-tingin niyo sa akin? Tanong nito sa mga babae. Bakit mo nilalait ang Caspian namin? Mataray na tanong ng isa. Bahagyang napatawa si Venom sa narinig na siyang kinainis ng babaeng nagtanong kanina. Hindi makapaniwala si Venom na may ganto pa rin palang mga babae. Sa kanila daw si Caspian. Bakit? Wala na ba akong karapatan na sabihin ang saloobin ko? Matapang na sagot ni Venom. Tinignan si Venom mula ulo hanggang paa ng babaeng kasama ng kaalitan niya. Saka siya inirapan nito. Hindi naman inasahan ni Venom yon. Kaya naman, umirap rin ito pabalik sa kanya. Kung makapanglait ka, akala mo naman kung sino. Sabi nito, saka kinaladkad ang kanyang kasama. Napatawa ulit si Venom habang tinuturo ang sarili. Ako? Sino ako? Hater lang naman ako ng Caspian nyo. Naiinis na ani Venom. Umalis na lang ito sa kanyang pinagtayuan at diretso itong pumunta sa grocery section para makapagsimula na siya. Ngunit hindi pa rin humuhupa ang kanyang inis dahil nakikita pa rin niya ang pagmumukha ni Caspian sa mga bote ng alak o di kaya'y sa mga pagkain at mga poster. Maliban sa pagiging CEO ay isa rin itong modelo. Dahil nung di pa napamana sa kanya ang kumpanya, ay naging sikat itong modelo sa iba't ibang mga produkto. Hay! Nakikita ko na naman ang pagmumukhang yan. Inis na sambit ni Venom. Mabilis niyang binili ang mga bagay at pagkain na inutos sa kanya ng kanyang ina at saka dali-dali itong lumabas papuntang sakayan. Nang makasakay siya ay kinuha niya ang kanyang cellphone dahil bigla itong nag-vibrate. Nag-text pala si Stella sa kanya tungkol sa requirements na kailangan para sa hiring. Bigla naman itong nairita nang maalala ang kalokohan ng kanyang mga kaibigan kagabi na siya naman ang nagsimula. Naiinis pa rin itong isipin na sa unang pagkakataon ay makakatapak ito sa kumpanya ng ex niya. Binasa niya ang mga requirements, ngunit napasapon na lang siya sa kanyang noo nang matapos basahin ang napakaraming kakailanganin. Nakakainis! Bakit ko ba naisip yun kagabi? Ewan ko sa'yo, Venom. Sermon nito sa kanyang sarili habang nasa jeep. Nang makarating siya sa kanila, ay dali-dali niyang nilagay sa mesa ang kanyang mga pinamili. Habang nag-aantay naman si Baste kung mayroon bang pagkaing dala ang kanyang ate. Umupo si Venom sa kanilang sofa habang paulit-ulit na binabasa ang requirements. Overqualified na ako dito. Pagmamayabang ni Venom sa kanyang sarili. Bigla namang tumunog ang kanyang cellphone, hudyat na may tumatawag sa kanya. Nang makita niyang si Stella yon, ay agad niya itong sinagot. O babae, ano na? Resume, cover letter, references, certification, transcripts, writing sample. Huwag na lang kaya akong tumuloy. Pagputol nito sa kanyang kaibigan. Napapikit si Venom nang biglang nagsisigaw si Stella sa kabilang linya. Mabilis rin niyang nilayo ang kanyang cellphone mula sa kanyang tenga dahil alam niyang matagal matapos si Stella kakasigaw. At bakit, Venom Agape? May 10,000 ka ba? Pagbabanta ni Stella. Napabuntong hininga na lang si Venom ng napakalakas para marinig ito ni Stella sa kabilang linya. Wala na ring magagawa si Venom. Matitikman talaga niya ang sarili niyang gamot. Oo na, pinagbabantaan mo ako eh. Sabi nito kay Stella. May mga sinabi pa si Stella sa kanya hanggang sa tuluyan na itong nagpaalam. Dali-daling ginawa ni Venom ang mga requirements na hindi kailangan lakarin, kagaya ng resume, cover letter, at iba pa. Napaisip rin si Venom. Ano naman kung hindi niya aayusin yung mga nakalagay sa mga papeles? Pero napaisip ulit si Venom na baka suriin ng HR ang mga ito ng maayos. Baka mapahiya pa siya. Kinabukasan ay maagang umalis si Venom para lakarin ang ibang mga papeles na wala siya. Meron din kasi siyang extra copy ng mga iba. Napamura na lang ito nang biglang umulan habang naglalakad ito sa kalsada. Potek naman to! Makakaganti talaga ako sa iyo, Galyago! Galit na ani ni Venom habang nagpapasilong sa isang kainan. Nang matapos siya ay masaya itong umuwi. Dahil sa wakas ay makakapagpahinga na siya ng maayos. Ngunit
Nang makarating si Venom sa kanilang bahay, ay bigla naman itong nakatanggap ng tawag mula kay Stella. "Oh, napatawag ka?" tanong ni Venom habang tinatanggal ang kanyang suot na sandals. "Gusto ko lang sabihin na bukas na yung hiring." Masayang anunsyo ni Stella. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Venom dahil hindi niya inaasahan na malapit na pala ito at bukas na. Napaupo ito sa kanilang sofa habang malamyang tinanggal ang isang suot na sandal sa kaliwang paa. Parang naubos lahat ng enerhiya ni Venom sa katawan tungkol sa kanyang nalaman. Palapit ng palapit ay kinakabahan na siya dahil baka magkita pa sila ni Caspian doon. "Imposible namang makita ko siya doon, di ba?" Pagkukumbinsi ni Venom sa sarili. Natawa naman si Stella sa kanyang narinig na nasa kabilang linya. "Nom, maging positibo ka lang. Makikita mo rin siya." Asar ni Stella. Napabusangot naman si Venom sa pang-aasar ng kaibigan niya. "Alam mo ikaw, buti pa si Ana hindi nangaasar sa akin." Saad ni Venom sa kanyang kaibigan. "Nom, kung hindi lang yun busy, mas lalo nga asarin ka nun eh. Buti nga ako ang tumawag sa'yo." Depensa ni Stella sa sarili. Minasahin ni Venom ang kanyang mga paa dahil na rin sa kakalakad kanina. Masyado itong napagod kaya nakaramdam ito ng sakit. Inilipat naman niya ang kanyang cellphone sa kabilang tenga para marinig ng maigi ang sinasabi ni Stella sa kanya. "Good luck bukas, Nom! Nararamdaman ko talaga na makukuha mo yung posisyon." Asar ulit ni Stella. Napairap na lang si Venom kahit hindi iyon nakikita ng kanyang kausap. Alam niya rin kasi na inaasar siya nito dahil na rin sa pagiging pikon. "Ewan ko sa'yo, Maristela. Papatayin ko na nga to." Saad ni Venom sa kanya pinatay ang tawag. Inunat ni Venom ang kanyang katawan at bahagyang sumigaw para malabas ang mabigat na pakiramdam sa kanyang kaloob-looban. Bahagya namang nagulat si Baste dahil para mahulog ang takip ng kaldero na nasa kanilang kusina. "Sebastian! Para ka na namang pusa dyan, ha?" Sigaw ni Venom sa kanyang kapatid. Minsan kasi ay sikretong kumukuha ito ng pagkain at doon na sa kusina niya ito kinakain. Alam kasi ni Baste na paggagalitan siya ng kanyang ina at ate kapag napasobra siya ng pagkain. "Tinignan ko lang kung may laman pa eh." Sigaw ni Baste pabalik sa kanya. Tumawa na lang si Venom at hindi na niya inasar ang kanyang kapatid dahil baka umiyak pa ito. Gusto sana niyang matulog, ngunit napagtanto niyang wala pa pala siyang susuotin bukas. Agad itong pumasok sa kanyang kwarto at binuksan ang kanyang cabinet. Doon ay kinuha niya ang kanyang sari-saring damit na nakahanger pa at dinala sa kanilang sala. Sakto namang kakagaling lang ng kanyang ina sa palengke. "Ma, tulungan mo nga akong mamili ng susuotin ko bukas." Panimula ni Venom. Maging si Baste ay tumakbo rin papuntang sala para tignan ang ginagawa ng ate niya. "Oh, bakit? May lakad ka ba bukas?" Tanong ni Mara sa anak. "Ano kasi, kagabi nag-dare kasi kami ni Laste at Ana eh. Kung sino ang matatapatan ng bote, may extreme dare siyang gagawin." Malungkot na kwento ni Venom. Lumapit naman si Baste sa kanya ate dahil sa narinig. Para itong interesado sa kinakwento ng kapatid. Naghahanap ata ito ng paraan para makaganti ng asar kay Venom. "Tapos ate, anong dinner nila Ate Stella sa'yo?" Tanong ni Baste. "Na mag-apply daw ako ng trabaho sa isang kumpanya kasi kakaresign ko lang daw sa trabaho ko." Malamyang sabi ni Venom. Napatitig si Mara sa kanyang anak dahil mukhang hindi ito masaya at sinakluban ng langit at lupa ang panganay niya. "Bakit ka naman nalulungkot? Ayaw mo pa nun? Baka swertehin ka at makuha mo ang posisyon." Saad naman ng kanyang ina. "Mama!" Biglang napasigaw si Venom dahilan para magulat si Baste at Mara sa kanya. "Saang kumpanya ba?" Tanong ulit ni Mara. Napayuko si Venom sa naging tanong ng kanyang ina. Alam kasi niyang kapag narinig nila ang kumpanyang pag-a-applyan niya ay magiging masaya hindi lang si Mara, kundi na rin si Baste. "Sa Galiago Companies daw po."
Gusto na sanang maiyak ni Venom sa kanyang sinabi. Ngunit parang biglang natahimik ang kanyang paligid. Nang tingnan niya si Baste ay namumula na ang kanyang muka at halatang pinipigilan ang kanyang tawa. Sebastian! Pagbabanta ni Venom. Halos mabingi sina Venom at Mara sa napakalakas na tawa ni Baste habang papula na ang kanyang buong muka. Napaupo na nga ito sa kanilang sofa habang hinahawakan ang kanyang tiyan sa kakatawa. Galiago, di ba si Kuya Third na ang may-ari nun? Natatawang tanong ni Baste sa kanyang ate. Napairap naman si Venom nang marinig niya ang palayaw ng kanyang nobyo noon. Yun kasi ang tinawag nila kay Caspian. Ewan ko sa'yo. Naiinis na sagot ni Venom kay Baste. Magkikita pala kayo ulit ni Kuya Third. Pangaasar pa ni Baste habang hawak-hawak pa rin ang kaniyang tiyan. Bumasangot si Venom sa kapatid. Naiinis siya dahil hindi man lang siya nilabanan ng kanyang ina. Sinong nagsabing magkikita kami? Hindi ko nga ayusin bukas at kung dumating man siya, pipikit ako, no? Ayoko makita ang pagbumuka niya. Badiin na sinabi ni Venom sa nakababatang kapatid. Pailing-iling si Baste na parabang matanda kong umasta. Inaasar pa rin niya ang kanyang ate, habang hinuhugis puso ang kanyang kamay sabay kiligin. Baka kapag nagkita kayo, ikis mo pa siya eh. Sabi ni Baste, akmang tatakbo na sana ito palayo sa kanyang ate, ngunit nahuli siya nito. Kung ikaw ikis ko sa pisngi, arte-arte mo na ngayon, akala mo naman hindi umiiyak kapag kinikis ng ate eh. Ganti na asar ni Venom sa kanyang kapatid. Napalitan ang ekspresyon ng mukha ni Baste. Nandiri ito nang marinig ang sinabi ni Venom at agad kumala sa yakap ng kanyang ate. Basta, kapag nagkita kayo ni Third, imbitahin mo siya rito. Sabat ni Mara na kanina pang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na nag-aasaran. Napakurap si Venom sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na masasabi yon ng kanyang ina. Para siyang nabulunan at para bang hindi na siya makapagsalita. Tumingin ito sa kanya at humarap. Lo, feeling close? Casual na tanong ni Venom sa kanyang ina. Pinag-cross naman ni Mara ang kanyang mga braso habang nakatingin sa kanyang panganay. Hindi nagkita nga kami ni Third nung nakaraang linggo sa mall eh. Tapos siya pa yung unang pumansin sa akin. Tapos nagmano pa nga siya at kinumusta ako. Kwento ni Mara sa anak. Nanlaki ang mga mata ni Venom sa sinabi ng kanyang ina. Bakit ngayon mo lang yan sinasabi, Mama? Tanong ni Venom. Nak, hindi na mahalaga yun. Basta imbitahin mo ang manugang ko kapag nagkita kayo, ha? Asar naman ni Mara sa anak. Nakikita niya kasi na nakakunot na ang noon nito. Mama, paawat ka naman! Sagot ni Venom, saka pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Rinig naman niyang tumatawa ang kanyang ina at kapatid sa labas. Minsan rin kasi tinatawanan na lang siya dahil sa sobrang pagkapikon. Napagpasyahan na lang ni Venom na magpahinga at matulog. Nang magising siya ay gabi na. Nang lumabas siya ng kanyang kwarto ay nakita niyang may isang pares ng damit na nakalagay sa kabayo katabi ng plansya. Baka ito ang napili ng kanyang ina. Mabuti't alam na alam rin ni Mara ang panlasa ni Venom sa mga damit. Isa itong beige na trousers, white na vest at beige rin na blazer. Masayang kinuha ni Venom ang damit para simulang plansyahin. Bigla namang tumunog ang kanyang cellphone at kinuha niya muna ito para sagutin. Si Ana pala ang tumatawag sa kanya. Agad niya itong sinagot at nilakasan ang speaker. Nom, kumusta? Panimula ni Ana. Okay lang ako na. Wala na akong ibang choice. Matamlay na sagot ni Venom sa kaibigan habang maiging pinaplansya ang kanyang gamit. May choice ka kaya? Yung 10,000, Nom. Pangaasar ni Ana. Ayan! Nagsisimula ka ng mga asar sa akin! Saad ni Venom. Kinuha naman niya ang puting vest para sunod na plansyahin. Hello, Lolo? Napatawan na lang si Ana sa sinabi ni Venom. Kinamusta niya lang rin ito dahil ilang araw na nitong hindi natatawagan ng kaibigan. Nagkwentuhan pa ang dalawa hanggang sa pinatay na ni Venom ang tawag dahil tatapusin pa niya ang ginagawa niya. Go, Secretary Venom Agape! Yun ang huling sinabi ni Ana bago patayin ni Venom ang tawag. Nang matapos siya ay kumain na ito mag-isa.
Lumabas kasi sina Mara at Baste. Hindi na nila ginising si Venom dahil alam nilang pagod ito sa lakad niya kanina. Pagkatapos ay hinugasan niya ang kanyang pinagkainan at diretsong pumasok na sa loob ng kanyang kwarto. Muli niyang tinignan ang mga requirements na nasa loob ng long brown envelope hanggang sa humiga na siya sa kanyang kama. Binuksan niya ang kanyang cellphone at nag-check pa ito ng kanyang social media account. Nag-scroll pa ito hanggang sa makita niya ang larawan ni Caspian na nakapang ibaba lang. Modelo kasi ito sa isang clothing line. Napabalikwas ito sa kanyang higa at muntikan ng mahagis ang kanyang cellphone. Ano ba yan? Reklamo niya. Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone at tinignan ulit ang larawan ni Caspian. Ngunit tinakpan niya ang ibabang bahagi ng katawan ng lalaki. Pumuti nga siya. Pero ganun pa rin ang mukha niya. Nakakainis. Baka mapanaginipan pa kita. Che! Sabi nito sa larawan ni Caspian. Pinatay na nito ang kanyang cellphone. Saka inilayo ito mula sa kanyang sarili. Humiga siya ulit para matulog dahil plano niyang pumunta ng maaga sa hiring. Nagdasal muna ito bago patayin ang lampara sa gilid niya. Dali-daling tumakbo si Venom sa loob ng Galiago Companies dahil baka mahuli siya sa hiring. Mabuti't walang ibang tao na nakasakay sa elevator. Isasara na sana niya ito, ngunit may isang matangkad na lalaki na kaputing polo ang pumasok sa loob ng elevator. Nanlaki naman ang mga mata ni Venom nang makita ang lalaki. Pinindot ng lalaki ang numero 5, sabay sara ng elevator. Lumapit si Caspian sa kanya, habang si Venom naman ay naestatwa dahil wala na itong matatakbuhan. Ramdam na ni Venom ang paghinga ni Caspian sa sobrang lapit ng kanilang mga muka nang yumuko ang binata. Hinawakan ni Caspian ang kanyang bewang, saka nilapit ang kanyang labi sa labi ni Venom. Nakarinig ng malakas na tawa si Venom. Pagdilat niya ay nasa harap pala si Baste sa loob ng kanyang kwarto. Ang mas nakakatawa ay nakunguso na pala si Venom, bagay na pinagtawanan ni Baste. Si Ate Venom may kakis sa panaginip niya! Asarin ng nakababatang kapatid kay Venom. Maging si Venom ay nagulat rin sa kanyang nagawa. Inalala niya ang kanyang panaginip hanggang sa naalala nito na si Caspian pala ang kasama niya. Sumigaw ito ng napakalakas at gusto na niyang mapaiyak sa hiya. Tinignan naman ni Venom si Baste ng masama. Bakit ka ba nandito ha? Bakit ka pumasok? Tanong nito sa kapatid. Sabi kasi ni Mama kagabi nagisingin kita na maaga. Nag-effort akong gisingin ka ha? Natatawang sinabi ni Baste. At saka pagpasok ko nakanguso ka na. Dagdag nito habang sinusunod ang ginawa ni Venom kanina. Inis na binato ni Venom ang kanyang unan kay Baste, ngunit nakailag ito. Lumapit ka nga sa akin, kikilitiin talaga kita hanggang sa maihi ka. Pagbabanta ni Venom sa kapatid. Mabilis na nakalabas si Baste sa kwarto ni Venom habang binebelatan ito. Napatawa na lang si Venom sa ginawa ng kapatid niya. Ngunit hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili. Nangumuso pa talaga ito nang muntikan na siyang halikan ni Caspian sa panaginip niya. Agad namang sumunod si Venom nang matapos niyang ligpitin ang kanyang kama. Naging aligaga na ito sa pag-asikaso ng kanyang sarili. Kaya hindi na siya inaasar ni Baste hanggang sa handa na ito. Good luck, Ate Venom! Good luck, anak! Galingan mo! Ngumiti lang si Venom sa kanyang ina at kapatid dahil kahit paano'y suportado sila sa lahat ng ginagawa niya. Kahit na ayaw niyang makuha ang posisyon bilang sekretarya ni Caspian. 6:30 na nang makarating siya sa kumpanya. Napagpasyahan na rin kasi niyang pumunta ng maaga dahil sa ganon ay pwede na siyang huminga ng maluwag kapag maaga siyang natapos, lalo na sa interview. Ngunit nang makarating siya sa lobby ng kumpanya, ay halos mapuno na ito ng mga magaganda, formal at sexing mga babae. Napabuntong hininga na lamang si Venom sa kanyang nakita. Napaisip siya
na mukhang aabutin pa siya ng siyam-siyam bago makaraos. Uupo na sana ito sa sofa ng lobby nang magkumpulan ng mga babaeng kagaya rin niyang nag-a-apply. Nagbulungan ng mga ito at ang iba naman ay pilit na pinapakalma ang sarili. Doon niya napagtanto na dumating pala si Caspian. Biglang tumayo ng tuwid si Venom at pumunta sa isang sulok. Ang hindi niya alam na malapit pala ito sa elevator. Hindi na niya yon napansin dahil sa pagkataranta. Habang ang ibang babae ay kinikilig sa pagdating ni Caspian, kasalungat naman ang pinakita ni Venom. Panay iwas ito ng tingin sa lalaki, habang pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Doon na napagtanto ni Venom na nasa may elevator pala siya. Papasok na sana si Caspian sa loob, ngunit napahinto ito nang makita ang kanyang ex. Tumingin ito sa kabuuan ni Venom, habang si Venom naman ay panay tingin pa rin sa malayo. Napangisi ng kaunti si Caspian, dahilan para maghiyawan ang mga babae sa lobby. Venom Agape, you're hired as my secretary. Saad ni Caspian pagkatapos ay kumindat saka pumasok sa loob ng elevator. Napadilat si Venom sa kanyang narinig, habang ang ibang babae naman ay nagbulungan sa kanyang gilid. Pilit hinahabol ni Venom ang kanyang hininga dahil parang mamamatay yata siya sa sinabi ni Caspian. Medyo napalakas rin ang pagsabi ni Caspian noon, kaya narinig ito ng HR. Gustong-gustong magpalaman ni Venom ng buhay sa lupa. Hindi lang dahil sa hiya, kundi ay hindi niya inaasahan na mangyayari iyon sa kanya. Parang gusto niyang maiyak sa inis at pagkamalas dahil wala na itong magagawa. Ang CEO na si Caspian na ang nagsalita at pumili sa kanya. May narinig pa siyang bulong-bulungan kung bakit hindi siya masaya na nakuha niya ang posisyon kahit hindi pa nagsisimula ang hiring. Gusto sana niyang sagutin ito, ngunit pinigilan na lang niya ang kanyang sarili dahil baka mapaaway pa siya. Lumapit naman ang HR sa kanya at sinabihang tatawagan siya kung kailan siya magsisimula sa trabaho. Hindi na nakapagsalita si Venom dahil umalis rin kaagad ang HR. Malungkot na umuwi si Venom sa kanilang bahay. Ang hindi niya alam ay pumunta pala sina Stella at Anna sa kanila. Hinihintay siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan na makauwi. Nang marinig nila ang pagbukas ng gate, ay dali-dali itong lumabas para salubungin si Venom. "Nom, kumusta? Di ka natanggap?" Sunod-sunod na tanong ni Stella at Anna habang si Mara at Baste ay naghihintay sa sagot niya. Biglang naiyak si Venom, dahilan para ipit na tumawa ang apat niyang kasama. Halos tawagin niya ang lahat ng santo at tinanong ko anong nagawa niyang malaking kasalanan. "Bakit? Ano bang nangyari?" Tanong naman ng ina niya. Kasi, yung galyagong yon, nakakainis!" Sumbong ni Venom sa ina. Ikinwento ni Venom sa kanyang mga kaibigan, ina at kapatid kung ano ang nangyari kanina. Patago namang nakangisi sina Stella at Anna, habang sina Mara at Baste naman ay pinilit ang sarili na hindi matawa. "Tapos bigla siyang huminto sa tapat ko, ma. Tinignan pa nga yata niya ako eh. Tapos bigla niyang sinabi na, 'Venom Agape, you're hired as my secretary.'" Iritadong kwento ni Venom. Agad naman nagtitili ang kanyang mga kaibigan habang ang kanyang ina at kapatid ay nagtatatalon sa tuwa. Hindi tuloy maipinta ni Venom ang kanyang muka dahil masaya pa talaga ang mga ito sa sinapit niya. "Sasabihin ko na lang sa HR na hindi ako tutuloy." Naputol ang kasiyahan nilang apat at sabay humarap kay Venom na masasama ang mga tingin. "Nako, Nak, magtatampo talaga ako sa'yo pag hindi mo tinuloy." Pagmamakaawa ni Mara. "Ako rin, hindi na ako magpapakiss sa'yo." Sabat ni Baste. "Kami din." Sabay na sigaw ni Stella at Anna. Napabusangot na lang si Venom sa kanyang muka. Kumukontra na sa kanya ang kanyang mga kaibigan, pati na rin ang ina at kapatid niya. Pinahiran niya ang kanyang maliliit na luha at saka inayos ang kanyang sarili. "Nakakainis talaga kayo. Alam niyo namang ayokong mag-cross ang landas namin ng lalaking yun eh."
pagmamalakas niya. Nom, ano ka ba? Bakit ayaw mo? Saka matagal na kayong tapos, diba? Ikaw na nagsabi niyan. Pwera na lang kung di ka pa nakaka-move on. Sabay na asar ng kanyang kaibigan dahilan para mapatawa si Mara at Baste. Hindi makapaniwala si Venom sa sinabi ng kanyang mga kaibigan. Hindi raw siya baliw para hindi makamove on sa ex niya. At saka, siya naman ang nakipaghiwalay dito noong sila pa. Kaya, dapat siya ang unang makamove on sa kanilang dalawa. Ewan ko sa inyo, pumunta lang talaga kayo dito para asarin ako. Inis na sabi ni Venom. Hindi binisita kaya namin sina Tita at Baste. Depensa ni Ana. Umirap lang si Venom sa naging sagot ng kaniyang kaibigan. Alam rin naman kasi nito na nagsisinungaling lang si Stella at sa halip ay pumunta lang talaga sila doon para makibalita sa pag-apply niya. Naputol naman ang kanilang asaran nang may biglang tumawag kay Venom. Unknown number ito. Bigla naman itong kinabahan dahil baka sino na namang nanloloko sa kanya. Pero pinilit siya nila Ana na sagutin iyon. I-loudspeaker mo, Nom, para marinig rin namin. Utos ni Stella sa kanya. Good morning, Miss Venom Agape. I am Leah Cruz, the Human Resource of Galgago Companies. Gusto ko sanang ipaalam sa iyo na magsisimula na po kayo bukas bilang secretary ni Sir Caspian III. Sa kanya na rin po mismo nanggaling ang instruction. Sabi ng nasa kabilang linya. Nag-aalangan pa si Venom kung sasang-ayon ba siya o aayaw. Magkano naman po yung sweldo ni Venom? Sigaw ni Stella. Pinandilata ni Venom ang kanyang kaibigan dahil sa ginawa. Tungkol po sa sweldo, si Miss Venom at si Sir Caspian na daw po ang mag-uusap tungkol dyan. Sagot naman ni Leah. Lumayo si Venom sa kanilang apat. Saka kinausap pa si Leah. Hanggang sa pinatay na nito ang tawag. Hindi pa rin tapos sina Stella at Ana, kakadaldal habang ang ina naman nito ay natutuwa sa dalawa niyang kaibigan. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Venom sa pagtatrabahuan niya. Hindi rin ito komportable sa kanyang sinuot na blouse dahil kitang-kita pa ang cleavage nito. Sina Stella at Ana rin kasi ang nagpilit na ipasuot yon sa kanya at doon pa natulog ang dalawa sa bahay nila Venom. Sinalubong si Venom ni Leah, ang HR ng kumpanya. May pinapirma pa ang babae kay Venom, saka naman niya ito sinunod. Pagkatapos ay sumunod naman si Venom kay Leah. Ngunit bigla siyang nagtaka kung bakit bigla silang pumasok sa opisina ni Caspian. Teka lang po, bakit po tayo nandito? Tanong ni Venom sa kasama. Sinabi kasi ni Sir Caspian na dito ka raw paghintayin. May iwan muna kita, Miss Venom. Baka maya-maya ay dadating na rin si Sir. Saan nito? Kay Venom. Gusto pa sanang magsalita ni Venom. Ngunit, mabilis na umalis ang kasama. Para siyang naistatwa sa kanyang tinatayuan dahil nasa opisina siya ng taong kinamumuhian niya. Gusto niyang magsisigaw sa inis at umalis. Akmang hahawakan na niya sana ang pihitan ng pintuan. Ngunit, bigla naman itong bumukas. Bumungad si Caspian sa harapan niya. Ay, butike! Gulat na sigaw ni Venom. Natawa naman si Caspian sa naging reaksyon ng kanyang sekretarya hanggang sa napatingin ito sa dibdib ni Venom. Nahuli naman ni Venom si Caspian. Kaya naman, bigla niyang tinakpan ang kanina pa tinitignan na lalaki. Bastos! Sigaw ni Venom. Napatawa ulit si Caspian sa sinabi niya. You're accusing me, Miss Secretary. Sagot ni Caspian sa dalaga. Dahan-dahan itong lumapit kay Venom, habang si Venom naman ay paatras ng paatras. Good thing you're here. Dagdag ni Caspian habang papalapit kay Venom. Tinanggal ni Caspian ang 2 butones ng kanyang polo, habang napalinok si Venom sa nakita. Oh! Di pala namalaya ni Venom na napalapit na pala ito sa sofa, hanggang sa napaupo ito. Napangisi naman si Caspian at mabilis itong pumunta sa kanyang mesa. Since you're my secretary now, I think you already know your responsibility and your job. Seryosong sambit ni Caspian. Napatawa ng kaunti si Venom, dahilan para mapatingin si Caspian sa kanya. Sinong nagsabing magtatrabaho ako sa iyo? Pumunta lang ako dito para sabihin sa iyo na magre-resign ako.
Saad ni Venom habang may inaabot na resignation letter. Ngunit napangisi si Caspian sa sinabi ng kanyang bagong sekretarya. May kinuha siyang papel mula sa ibabaw ng kanyang mesa at itinaas iyon. May pinapirma si Miss Cruz sa'yo kanina, di ba? And as someone who's intelligent, I know you will read all the details and information written inside this contract. That once you sign this, there's no turning back. Or else, you'll pay 50,000 pesos. Napalunok si Venom sa kanyang narinig at sinapo ang kanyang noo. Hindi niya akalain na hindi niya binasa ang kontrata bago ito pumirma. Kanina pa kasi siya natataranta, kaya naman nakaligtaan niyang basahin ang kontrata. So, I won't be needing your resignation letter. Sabi ni Caspian, kinuha nito ang kanyang coat at isinuot. Follow me. I have a meeting now. Dagdag ng binata at dali-daling lumabas sa kanyang opisina. Galyago! Sigaw ni Venom. Sumunod ito kay Caspian sa labas. Minimize your voice, Agape. Baka ano pang isipin nila na ginawa ko sa'yo. I'm innocent. Saad ng boss ni Venom, saka ito kumindat sa kanya. Inis namang sinundan ni Venom ang kanyang boss hanggang sa mapunta sila sa conference room. Nang pumasok na silang dalawa, ay marami na palang taong nag-aantay sa kanila. Ngumiti si Venom nang makita ang mga tao sa loob. This is Venom Agape, my new secretary. Pakilala ni Caspian sa kanya. Muli itong ngumiti sa mga kasama at agad humanap ng mauupuan. Sakto namang may upuan pa sa likurang bahagi, kaya naman pumunta siya roon at tuluyan ng umupo. Maya-maya pa ay nagsimula na ang meeting ni Caspian at sa iba pang kasamahan. Si Venom naman ay nag-oobserba lang hanggang sa nadatdan ng kanyang mga mata si Caspian na seryosong nagsasalita sa harap. Hindi pa rin maiwasan ni Venom na humanga kay Caspian dahil ganito rin ito noon nang nagmomodelo pa ito. Sobrang masipag si Caspian pagdating sa trabaho at nagiging ibang tao ito kapag trabaho na ang pinag-uusapan. Hindi na malaya ni Venom na nakatitig na pala siya kay Caspian. Napaupo ito ng matuwid hanggang sa natapos ang meeting. Naunang lumabas sina Caspian at Venom at agad dumiretso sa opisina ng binata. Nang makapasok sila, ay pilit na tinatago ni Caspian ang kilig dahil sa nasaksihan kanina. Miss Venom, alam ko namang gwapong-gwapo ka sa akin kahit noon pa. Just a reminder though, don't make it too obvious. Saad ni Caspian habang may tinitignan sa kanyang computer. Bigla namang napaubo si Venom sa sinabi ni Caspian. Napatawan naman ito ng kaunti, saka nagsimulang magsalita. Alam mo, mayabang ka rin no? Sinong nagsabing gwapong-gwapo ako sa'yo? Inis na tanong ni Venom sa kanyang boss. You were staring at me the whole meeting. Hindi pa ba yun pruweba? Pangaasar ulit ni Caspian. Mas lalong nainis si Venom sa sinabi ng lalaki. Hindi ito makapaniwalang aakusahan siya ng ganon. Scriptwriter ka ba? Ang galing mong gumawa ng kwento Pikon na tugon ni Venom. Hindi na naiwasan ni Caspian na mapatawa dahil hindi pa rin nagbabago si Venom. Madali pa rin mainis at mapikon, kaya noong sila pa ay palagi niya itong inaasar na siyang nauuwi rin sa away. Hindi ka pa rin nagbabago. Saad ni Caspian kay Venom, kaya napatingin rin ito sa kanya. Para ka pa ring Angry Birds kapag naaasar at napipikon. Dagdag ng binata dahilan para umirap si Venom sa kanya. Do you want me to teach you in arranging my schedules? Alok ni Caspian sa sekretarya. Ngunit binaliwala lang siya ni Venom at tumitingin lang ito sa sahig. Pilit na nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin para makatakas sa lalaking kasama. Kapag hindi ka sumagot, halikan kita. Dagdag ni Caspian. Napaigtat naman si Venom sa kanyang kinauupuan at tinignan ng masama si Caspian. Ayoko! Doon na lang ako kay Miss Leah magpapaturo. At saka, bakit pa kasi akong pinili mo ha? Iritadong tanong ni Venom. I have to ask you first. Why did you apply as my secretary? Tanong pabalik ni Caspian sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Venom sa naging tanong ng boss niya. Mukhang uulitin na naman niya ang sinabi niya sa kanyang ina at kapatid noon. Dare lang yon nila Stella at Anna. Kuha mo?
Sagot ni Venom. Then I should be thanking them, if that was the case. Saad ni Caspian habang nakangisi. Tumayo si Venom at pinagpaga ng sarili. Maging ang kanyang dibdib ay pilit pa rin niyang tinatakpan dahil hindi na talaga ito komportable. Akmang lalakad na sana siya nang biglang lumapit si Caspian sa kanya. Where do you think you're going? Supladong tanong ni Caspian sa dalaga. Doon ang pwesto ko sa labas, diba? Ba kung ano pang sabihin ng mga katrabaho ko? Paliwanag ni Venom sa kanyang boss. Ngumiti si Caspian kay Venom. Masaya ito dahil alam niyang hindi naaayaw si Venom bilang sekretarya niya. Mabilis naman itong nakalabas at pumunta sa kanyang pwesto sa labas ng opisina ni Caspian. Agad niyang nilapag ang kanyang bag saka umupo sa swivel chair. Napapaypay na lang ito sa kanyang sarili dahil hindi sapat ang aircon sa init ng kanyang ulo dahil sa mapang-asar niyang boss. Kinuha niya ang mga papel sa ibabaw ng kanyang mesa at binasa ito. Naintindihan naman kaagad ni Venom ang kanyang binasa. Saka ito kumuha ng ibang files. Ngunit nabigla ito nang marinig niya ang boses ni Caspian na parang malapit lang ito. Hindi niya napansin na may maliit palang speaker doon na nakakonekta kay Caspian. Ginagamit niya iyon kapag may kailangan siya sa kanyang sekretarya. Venom, prepare yourself. We'll be having lunch together. Sabi ni Caspian. Tumingin si Venom sa kanyang relo. Hindi niya namalayan na tanghali na pala at saktong 12:00 na. Kanina pa rin siya nag-iisip kung saan siya kakain, pero mukhang wala pa rin siyang takas sa kanyang boss. Maya-maya pa ay biglang lumabas si Caspian galing sa kanyang opisina, habang si Venom naman ay napatayo. Let's go. Aya ni Venom sa dalaga. Lalakad na sana si Caspian. Iniisip kung ano na namang pangaasar ang sasabihin niya kay Venom. Gustong-gusto niya kasi itong pikunin dahil mukha itong bata kung magalit. Third, napahindo si Caspian sa pag-iisip at maging ang paglakad niya. Para itong hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. Hindi alam ni Caspian kung ano ang mararamdaman niya nang tawagin siya ni Venom. Mahigit 5 taon na rin niyang hindi naririnig ang salitang yun galing sa babaeng mahal niya. Humarap si Caspian kay Venom habang ang kanyang sekretarya naman ay napakipit balikat. Maging siya ay nabigla rin sa kanyang nasabi. Sir, pwede bang magpalit muna ako ng damit? Hindi kasi ako komportable sa suot ko. Pakiusap ni Venom. At saka sina Stella at Anna pumili nito, hindi ako. Depensa nito at agad kinuha ang kanyang bag. Napatango na lang si Caspian sa sinabi ng kanyang sekretarya at naging tikom ang bibig nito hanggang sa nakapalit na ng damit si Venom. Di pa rin mawala sa isipan ni Caspian ang sinabi ni Venom sa kanya kanina. Para itong nanlambot at nanghina sa tuwing inaalala ni Caspian iyon. Sasama pa sana ang mga bodyguards si Caspian, pero sinabihan niya itong sumunod na lang sila at siya na ang magmamaneho ng sasakyan. Hindi na hinintay ni Venom na pagbuksan pa siya ni Caspian. Mabilis niyang binuksan ang kotse ni Caspian, saka ito pumasok sa loob. Biglang natahimik ang dalawa habang nasa biyahe. Ngunit binasag iyon ni Caspian para hindi awkward. You called me third earlier. Saad ni Caspian habang nagdadrive. Napaiwas naman ng tingin si Venom sa rearview mirror dahil kanina pa ito nakatitig kay Caspian. Umayos ito ng upo at bumuga ng hangin. Inayos niya ang kanyang suot, pati na rin ang kanyang buhok. Yun ba? Wala yun? Depensa ni Venom. Ngumisi naman si Caspian ng kaunti dahil alam niyang nagsisinungaling si Venom. Does that mean that you miss me? Umubol ng napakalakas si Venom na parang nabubulunan nito. Hindi ito nakailag sa sinabi ni Caspian. Maging si Venom ay hindi rin alam ang isasagot. Galiago, hindi porket boss kita ay may karapatan ka ng gumawa ng kwento. Asar na sagot ni Venom. Napangisi ulit si Caspian dahil nagsisimula na namang mapikon si Venom sa mga inaasar niya. Nang tingnan niya ito sa rearview mirror, ay nakabusangot ang mukha nito at halatang iritado. Agape, I'm just telling the truth. Mariing nasabi ni Caspian
dahilan para magmugtok si Venom sa likod. Nang makarating sila sa restaurant, ay agad na itong pumili ng kanilang kakainin. Wala na ring pakialam si Venom kapag may nakakita sa kanila, dahil gutom na rin ito. Hindi na lang rin inasal ni Caspian si Venom, dahil baka maging tigre pa iyon at gutom pa naman. Salamat. Nahihiyang sabi ni Venom kay Caspian habang papalabas sila sa kainan. Palagi. Biglang pumula ang mukha ni Venom sa narinig. Hindi niya lubos na akalain na yun pa rin ang isasagot ni Caspian sa tuwing nagpapasalamat siya. Bigla niyang naalala ang kanilang nakaraan, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. Nang makapasok sila sa kotse, ay bigla ulit silang natahimik at panay iwas tingin si Venom sa boss niya. I think you're done for today. Take some rest dahil papagurin kita bukas. Saad ni Caspian kay Venom. Masaya naman si Venom sa kanyang narinig, ngunit hindi siya makampante sa huling sinabi ng kanyang boss. Hindi. Hanggang 9:00 ang uwian ko, diba? Ayokong isipin ng iba na nagbibigay ka ng espesyal na trato sa akin dahil lang... Dahil lang ano? Pagputol ni Caspian. Napahinto naman si Venom sa kanyang sinabi. Minsan na rin kasi ay padalos-dalos ito kung makapagsalita. Dahil kilala mo ko. Palusot niya, saka tumingin sa labas. Umiling si Caspian sa naging sagot ni Venom habang nakahawak sa manibela. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan, saka nagsimulang bumiyahe. May pinindot ito sa screen na nasa harapan niya at tinawagan ang isa sa kanyang bodyguards. May dadaanan muna ako. Just follow my lead. Sabi nito sa katawagan niya. Biglang kinabahan si Venom sa sinabi ni Caspian. Baka ay dalhin siya nito sa malayong lugar, tapos baka kidnapin siya nito, o di kaya'y ilalagay siya sa abandonadong warehouse. Biglang nawala ang inisip ni Venom nang makita niya ang pamilyar na rota sa kanilang dinaanan. Daliago! Sinong nagsabi sa'yo na ihahatid mo ko? Sigaw ni Venom sa kanyang kasama, ngunit hindi nagpatinag si Caspian at nagpatuloy pa rin ito sa pagdadrive. Habang si Venom naman ay kunot noong pinipigilan ng sarili dahil baka maya't maya ay masabunutan niya si Caspian. Nakakainis ka! Pumayag na nga ako na maging sekretarya mo, pero hindi ko naman sinabi na ihatid mo ko. Sigaw ulit ni Venom. Tumawa si Caspian sa inastan ng kanyang kasama. Magkadugtong na ang mga kilay nito at mas lalong pumula ang mukha niya sa inis. Dito pa rin pala kayo nakatira? I was just guessing earlier. But then I found out, because of your reaction right now. Nakatawang sagot ni Caspian. Nasabunot ni Venom ang kanyang buhok dahil kay Caspian at sa mga rason niya. Nagulo tuloy ang buhok niya dahil sa pagkainis. Caspian Galiago III! Ang sarap mong sakalin! Sigaw ulit ni Venom habang tinatawanan pa rin siya ni Caspian. Lalapitan na sana ni Venom si Caspian, ngunit nauntog ito dahil sa hump na dinaanan nila. Napahawak na lang ito sa kanyang ulo dahil sa sakit habang si Caspian ay panay ngisi pa rin sa sinapit ng dalaga. Maya-maya ay nakarating na rin ang dalawa sa tapat ng bahay ni Venom. Mabilis na nakalabas si Venom sa sasakyan. Saka niya binuksan ang gate tapos nilock ulit. Umalis ka na! Baka makita ka pa ni Mama! Natatarantang sigaw ni Venom kay Caspian habang nakatingin ang dalaga sa loob ng kanilang bahay. Bigla namang sumulpot si Mara. Lumabas pala ito dahil may binili sa tindahan. Doon niya nakita si Caspian sa loob ng sasakyan. Kumaway pa ito sa binata, kaya kumaway rin si Caspian sa kanya. Third, anak! Namiss talaga kita! Panimula ni Mara, kunit kinaladkad siya ni Venom sa loob ng kanilang bahay. Busy po ang lalaking yan. Uuwi na rin yan. Mabilis na tugon ni Venom sa kanyang ina. Magsasalita na sana si Caspian, ngunit nilakihan siya ng mata ni Venom. Saka pinakita sa kanya ang kamao ng babae na para bang gusto niyang suntukin si Caspian. Hindi tuloy mapigilan ni Caspian na mapatawa sa kanyang sekretarya. Tita, babalik po ako dito. Busy daw po kasi ako ngayon, sabi ng sekretary ko. Natatawang paliwanag ni Caspian. Ganun ba? Sige, bumalik ka dito ha.
Tumango si Caspian sa ina ni Venom. Nauna na itong pumasok sa bahay nila habang inaantay pa ni Venom na makaalis si Caspian. Take some rest dahil papagurin kita bukas. Ulit nito, saka kumidhat kay Venom. Pinaandar na nito ang kanyang kotse, saka umalis, habang napasuntok na lang si Venom sa hangin dahil sa inis. Kahit kailan, nakakainis talaga siya. Reklamo nito. Pumasok siya sa kanyang kwarto at nagpahinga gaya ng sabi ni Caspian sa kanya. Kinabukasan ay maaga itong pumunta sa kumpanya at diretsyong umupo sa pwesto niya. At dahil hindi pa dumadating si Caspian, ay napagpasahan niyang umidlip muna. Nagdaan ng ilang minuto, ay dumating na rin si Caspian. Babatiin sana niya si Venom, ngunit nakita niya itong natutulog. Lumapit si Caspian sa mesa ni Venom, habang minamasdan ang mukha ng sekretarya. Hindi maiwasan ni Caspian na mapatitig dito, dahil wala itong pinagbago. Para kay Caspian, mukha pa ring baby si Venom. Nang mapagtanto niya na matagal na pala siyang tumititig, ay matuwid itong tumayo saka bumati kay Venom. Good morning, Miss Agape. Saad ni Caspian. Ay, butiki ka! Nagulat si Venom sa narinig. Nasa harap na pala niya si Caspian, kaya biglang bumusangot ang mukha niya habang ang kanyang boss ay panay ngiti sa kanya. Wala ba akong good morning? Tanong ni Caspian. Umirap si Venom sa kanya dahil alam nitong nagsisimula na namang mang-asar si Caspian. Morning. Malamig na sambit ni Venom. Napangisi na lang si Caspian dahil umagang-umaga ay iritado na si Venom. What's my schedule for today? Malambing na tanong ni Caspian. Kinuha ni Venom ang kanyang notebook. Sa kanya sinabi ang appointment ni Caspian. May meeting pala ito mamayang 9:00. Kaya naman ay pumasok na si Caspian sa loob ng kanyang opisina at hindi muna inasar ang sekretarya. Nakakainis naman. Para na naman akong asong panay buntot sa kanya mamaya. Reklamo nito sa sarili. Nang malapit ng mag-9:00 ay pumasok si Venom sa opisina ni Caspian para sabihin sa kanya na malapit nang magsimula ang meeting. Tumango naman si Caspian sa kanya kinuha ang kanyang dark blue na coat. Sabay itong pumunta sa elevator, ngunit siksikan ito sa loob. Walang nagawa si Venom kung hindi ang sumiksik na rin dahil okupado rin ang kabilang elevator. Aalis sana ang mga empleyado, ngunit sinabihan nito ni Caspian na ayos lang. Nasa may likuran silang dalawa at sinisiksik ang kanilang mga sarili, ngunit napunta si Venom sa harap ni Caspian. Ramdam na ramdam nito ang katawan ng kanyang boss. Habang si Caspian naman ay parang na-estatwa. Bigla itong yumuko at inamoy si Venom. Victoria's Secret Bare Vanilla. Yun pa rin ang pabango mo? Bulong ni Caspian. Napaigdad naman si Venom sa pagbulong ni Caspian at nalaman pa nito iyon pa rin ang ginagamit niyang pabango. Hindi niya ito pinansin dahil baka asarin na naman siya nito. Diba, itong ginamit mong pabango nung malapit tayong Ah! Napasigaw si Caspian dahilan para magtinginan ang mga empleyado niya sa kanya. Ngumisi lang ito at sumenyas na ayos lang siya. Siniko pala ni Venom ang kanyang sikmura. Napatingin ang kanyang sekretarya sa kanya, saka siya inirapan. Nang makalabas sila, ay mabilis na naglakad si Venom patungong conference room, kahit naka-heels pa ito. Nakuha pa talaga niyang sabihin yon? Nakakainis! Sabi nito sa kanyang sarili. Habang si Caspian naman ay hawak-hawak pa rin ang kanyang sikmura. Mukhang napalakas ni Venom ang pagsiko kay Caspian dahil para nitong iniinda ang sakit. Natapos ang meeting nila sa tamang oras dahil sa kasunod na schedule ni Caspian ay magkakaroon ito ng lunch meeting kasama ang kanyang kasuyo sa negosyo. Nang makalabas sila ay nag-aantay na pala ang mga bodyguards ni Caspian. Ang isa na ang nag-drive habang magkatabi naman sa likod sina Venom at Caspian. Ba't ka biglang natahimik ha? Bulong ni Venom sa kanya. Napaubo naman si Caspian saka niluwagan ang kanyang necktie. Hindi ka makapagsalita kasi nandito ang gwardya mo, no? Natatawang dagdag nito. Sinandal ni Venom ang kanyang likod sa upuan ng sasakyan habang si Caspian
ay panay lunok sa kanyang laway dahil mukhang si Venom na naman ang nangaasar sa kanya. Kung halikan kaya kita dyan, baka matahimik ka pa. Pagbabanta ni Caspian sa kanya. Namula ang mukha ni Venom dahil sa tinatagong kilig. Ngunit sinipa niya ang paa ni Caspian, dahilan para mapaaray ito. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang bodyguard habang tumitingin sa rearview mirror. Okay lang ako, Pablo. Mag-drive ka lang. Inismeran lang ni Venom si Caspian, ngunit nag-aalala na ito dahil mukhang napalakas rin niya ang kanyang pagsipa. Nang makarating sila sa isang restaurant, ay nahihirapan pang maglakad si Caspian. Nagsimula na ito sa kanyang meeting. Hanggang sa umabot ng 1 oras, saka ito natapos. Mabilis silang pumalik sa opisina, saka pinatawag ni Caspian si Venom na pumasok sa loob. May kailangan ka pa, sir? Bungad ni Venom nang makapasok ito. Mabilis na lumapit si Caspian sa kanya, dahilan para mapaatras siya. Ngunit hindi niya namalayan na napasandal na pala ito sa pintuan. Nakita ni Venom na nilock ni Caspian ang pinto, kaya biglang kinabahan si Venom. Ngunit mas nabigla ito nang yakapin siya ng napakahigpit ni Caspian. I'm tired, Nom. Malambing na sabi nito sa kanyang sekretarya. Napahaplos naman si Venom sa likod ni Caspian. Para itong nanlabot ng naramdaman niya ang yakap ng dating nobyo. Pumikit saglit si Venom at ninamnam ang pakiramdam na yon. Ngunit napagtanto niyang si Caspian pala yon. Sinuntok ni Venom ang bumbuna ni Caspian. Sa kanya ito, inilayo sa kanyang sarili. Minamanyak mo ba ako, ha? Sigaw ni Venom. Ngunit sinabi lang niya yon para hindi mahalatang miss niya si Caspian. What? I'm not. Hindi ako ganyang tao. Sagot ni Caspian habang hinahawakan ng kanyang ulo. Napalabas na lang si Venom dahil sa hiya. Sa kanya napagtanto ang katangahan niya. Gusto nitong magdabog sa kanyang silya at sumigaw ng napakalakas. Sinulyapan ni Venom si Caspian sa loob ng opisina. Hawak-hawak pa rin ito ang kanyang ulo at hinihimas ito. Tumayo si Venom, saka ito pumunta sa klinik. Kumuha siya ng ice cubes at paglalagyan nito. Pumunta kaagad ito sa opisina ni Caspian, saka kumatok. Pagkapasok niya sa loob, ay nakikita pa rin niyang hawak-hawak ni Caspian ang kanyang ulo. Halika nga dito. Para namang bata si Caspian na sumunod sa sinabi ni Venom. Umupo ang dalawa sa sofa at mahinang inangat ni Venom ang hawak na ice bag. Nang idampi niya iyon sa uli ni Caspian ay napaaray ito. Ikaw kasi, bigla-bigla ka na lang. Paninisi ni Venom kay Caspian. Ow! I'm sorry. Sagot ni Caspian sa kanya. Biglang humarap si Caspian kay Venom, dahilan para magkaabot ang kanilang muka. Tinitigan ni Caspian si Venom na para bang ine-examine niya ang mukha ng dating nobya. Si Venom naman ay naiilang, ngunit tinatago niya ang kilig na nadarama. I missed you, Nob. So much. I'm glad that you are here with me. Naramdaman ni Venom na umiinit ang kanyang muka. Namumula na pala ito dahil sa sinabi ni Caspian. Noong nakaraang araw ay panay asar lang si Caspian sa kanya. Ngunit ngayon, bigla itong naging seryoso sa sinabi niya. Ano bang nakain mo ngayon, ha? Natatawa, ngunit kabadong tanong ni Venom. Umiling si Caspian bilang sagot, habang tinititigan pa rin niya si Venom. Napapatingin na lang si Venom sa sahig sa tuwing tatama ang kanilang tingin sa isa't isa. Biglang umusog si Caspian papalapit kay Venom. Saka nito kinuha ang magkabilang pisngi. Dahan-dahang nilapit ni Caspian ang kanyang muka, habang si Venom naman ay napapikit na lang. Hahalikan na sana ni Caspian si Venom nang may biglang kumatok sa pintuan. Ay, anak ka ng nanay mo! Napatayo agad si Venom dahil sa gulat. Inayos niya ang kanyang sarili, saka ito naglakad. Ilagay mo yan sa bunbunan mo! Huwag kang puro landi! Sabi nito kay Caspian bago lumabas. Kahit masakit ang kanyang ulo,
ay hindi na iwasan ni Caspian na mapangiti sa inasta ni Venom. Halata itong kabado at kinabahan. Nang makapasok ang empleyado sa loob ng opisina ni Caspian, ay nag-usap pa ito ng ilang minuto bago ito lumabas. Ngumiti naman si Venom dito bilang pagbigay galang. Nang magbandang 2:00 ay magkasamang naglakad palabas sina Caspian at Venom dahil may pupuntahan itong mall. I-check kasi nito ang mga furnitures na nakadisplay sa mall na kabilang sa kanilang kumpanya. Nang makarating sila sa mall ay bigla agad dinumog si Caspian, kaya naman ay nagdala ito ng halos 10 bodyguards. Hindi lang kasi siya isang CEO, kung hindi, isa rin itong sikat na modelo. Maraming mga mamimili, lalo na mga babae, ang naghiyawan nang makita nila si Caspian. Ang iba naman ay panay kuha ng litrato sa kanya. Si Venom naman ay nakasunod lang ito kay Caspian at takot na baka mahablot ng mga tao. Nang makapunta sila sa furniture section, ay tinignan ito isa-isa ni Caspian hanggang sa natapos ito. May 2 babae ang naglakas loob na lumapit kay Caspian kahit na napapaligiran ito ng mga bodyguards. Haharangan na sana ito ng kanyang mga bodyguard. Ngunit pinahinto sila ni Caspian at sumenyas na ayos lang. Caspian, pwede bang magpa-picture? Kilig na tanong ng isang babae. Tumango naman si Caspian, saka ito ngumiti. Inangat ng babae ang kanyang cellphone, saka ito nagpa-picture kay Caspian. Ngumiti naman ito at nag-peace sign. Biglang napatili ang kasama niyang babae, saka tinignan ang kuha nila. Si Venom naman sa gilid ay halatang nababagot na dahil gusto na nitong umuwi. Ngunit napaharap ang mga babae sa kanya at tinitigan siya. "Diba, ikaw yung nanlalait kay Caspian noon?" Mataring na tanong nito kay Venom. Narinig ni Caspian ang sinabi ng babae, dahilan para mapatingin ito sa kanila. "Oh, ano naman?" Mataray rin na sambit ni Venom. Lumapit si Caspian sa kanila, saka ito nagtanong. Anong nilait niya sa akin? Seryoso nitong tanong sa babae. "Sabi niya mas lalo ka raw pumuti. Para ka raw isang vampira, kulang sa dugo." Sumbong ng babae kay Caspian. Bagya namang napatawa si Caspian sa sinabi ng babae. Saka tinignan nito si Venom. Umiwas naman ng tingin si Venom nang mapansin niyang nakatingin na si Caspian sa kanya. Hindi na iyon nagtagal pa dahil napagpasyahan na ni Caspian na bumalik sa kanyang opisina. Dali-daling upo si Venom sa kanyang mesa. Saka ito nagpanggap na may sinusulat sa kanyang kwaderno. Napangisi na lang si Caspian habang papasok ito sa loob ng kanyang opisina. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang speaker sa gilid ni Venom. Mabilis itong pumasok sa opisina ni Caspian habang hinihintay ang utos nito sa kanya. "May kailangan ka ba, sir?" Pagdidiin nito. Hindi sumagot si Caspian at sa halip ay lumapit ito sa kanya. Biglang di makagalaw si Venom sa kanyang tinatayuan nang makita niyang nasa harap na pala niya si Caspian. Vampira ba talaga ako? Kung sipsipin ko yung leeg mo. Pagbabanta niya kay Venom. Mabilis namang tinakpan ni Venom ang kanyang leeg. Sa kanya tinignan ng masama si Caspian. Ngumisi si Caspian dahil hindi ito natitinag sa banta ni Venom. "Third! Isa!" Mas lalong hindi nakagalaw si Venom sa susunod na nangyari dahil hinalikan na ni Caspian ang kanyang labi. Napapikit na lang ito sa kanyang mga mata habang nakaplanta pa rin ang labi ni Caspian sa labi niya. Tinulak ni Venom si Caspian, ngunit nagmatigas ang lalaki. Siniko niya ito sa tiyan, saka ito napahiwalay sa kanya. Ow! Nahalata na talaga kita, Nom. Kapag kinikilig ka, sinisiko mo ko. Sinusuntok. O di kaya sinisipa mo ko. Ganyan ka na pala kiligin ngayon. Asar ni Caspian sa kanya. Hindi nakasagot si Venom. Sa halip ay nagmaktol ito patungong sofa, saka umupo. Bagsak pa rin ang kanyang mga pisngi
dahilan para pisilin iyon ni Caspian. Namiss talaga kita, Nom. Cute mo pag nagagalit. Para kang baby. Dagdag ulit ni Caspian. Tumayo si Caspian. Pumunta ito sa kanyang mesa at may kinuha sa loob nito. Bumalik siya at umupo sa tabi ni Venom. Nabigla si Venom dahil binuksan ni Caspian ang isang kahon na may singsing sa loob. Purong diamante ito, kaya hindi makapaniwala si Venom sa kanyang nakita. I was keeping this for 5 years. You know what that means, Nom? Ngayon na bumalik ka ulit sa buhay ko, I can't keep this too long. Marry me. Wika ni Caspian. Hindi nakasagot si Venom dahil halo-halo ang kanyang nararamdaman. At salitan nitong tinignan ang singsing at si Caspian. Utos ko yan bilang boss mo. Maotoridad na sinabi ni Caspian. Ba't hindi ka lumuhod? Naiinis na saad ni Venom. Napatawan na lang si Caspian sa kanya. Saka sinunod ang sinabi niya. Pinag-cross ni Venom ang kanyang mga braso habang tumitingin kay Caspian. Bakit naman kita sasagutin? Hindi pa naman tayo nagkakabalikan ah. Suhestyon nito. Biglang sinuot ni Caspian ang singsing sa daliri ni Venom, kaya ito natahimik. Nanlambot naman si Venom nang makita ang singsing sa mismong daliri niya. Masaya itong nakangiti habang pinagmamasdan niya ito. Agad na niyakap ni Venom si Caspian, kaya napangiti na rin ito sa di maipaliwanag na rason. Mahal kita, Third. Mahal na mahal pa rin kita. Sa paglipas ng mga buwan, ay aligaga sina Venom at Third sa preparasyon ng kanilang kasal hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay nila. Naging masaya naman ang kani-kanilang pamilya sa naging desisyon nilang dalawa. Sinabi pa ng ina ni Caspian na naghihintay lamang ito na magbalikan sila para diretsyong kasalan na. Naging bongga ang kasalan ni Venom at Caspian na dinaluhan rin ng kanilang malalapit na kaibigan at kalaunay biniyayaan sila ng dalawang anghel na sina Veronica at Cadmus. Hindi lubos akalain ni Venom na dahil sa extreme dare ay nauwi pala ito sa isang kasalanang hinding-hindi niya pagsisisihan. Napagtanto niya na hinding-hindi mawawala ang pagmamahal ng isang tao. Kahit magkawalay ito ng matagal, basta't totoo ito at puro. Wakas. At dahil dyan, shoutout muna kay Iani Ramos from Hong Kong, Andrea Sarmiento from Pandacan, Manila, Gina Barcelina from Pangasinan, OFW in Jordan, Helen Joy Hungay and her Mr. Steve from Boracay, Marivic E. Biosa from Puhagan, Valencia, Negros Oriental, Michelle Laxina from Nueva Ecija, OFW in Kuwait, Mitch Fernandez from South Cotabato, Mindanao, Maris Jonko from Tuburan, Cebu, Vanji Aserit, lubos na bumabate from Quezon City. And last but not the least, hello kay Gloria Escobar, OFW from Kuwait. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli.